Ang kwentong ito ay pagpapatuloy ng kwento ng buhay nila Dodong at ng ate Norinya. Idol, kumusta ka po? Pati na rin ang ibang mga tagapakinig dito. Ito na po ang karugtong ng karanasan namin ni ate tungkol sa aswang. Matapos nga po ikasal si ate at si Kuya Andres ay lumuwas sila ng Maynila. Nagtrabaho doon si ate bilang sales lady sa isang grocery at si Kuya Andres naman ay mas maganda ang napasukang trabaho dahil nga sa graduate ito ng kolehiyo. Masasabi naming mabait talaga si Kuya Andres dahil pumayag ito na magtrabaho si ate para sa amin. Ang ibig ko pong sabihin, pangarap kasi ni ate na maipagpatayo sila mama ng bahay na gawa sa semento at mabakura ng pader ang paikot ng bahay namin. Hiniling nito sa asawa niyang si Kuya Andres na magtatrabaho siya tapos ipapadala niya lahat kila mama para maipaayos ang bahay namin. Wala pang 6 months nang makaluwas sila ate ay nagpadala na siya ng sulat kila mama. Tapos nasundan na rin iyon ng pagpapadala ng pera. 30,000 kaagad ang unang padala ni ate para pasimula ng pagpapagawa ng bahay. Tapos buwan-buwan ay nagpapadala siya ng 8,000 hanggang 10,000. Dahil sa kumikita naman si Papa sa pagsasaka, tapos may gulayan pa kami sa likuran ng bahay, kaya lahat ng ipinapadala ni ate ay napupunta talaga sa pagpapagawa ng bahay namin. Siyempre, kasama ako at si Papa sa nagtatrabaho para hindi nakukuha pa ng maraming helper. Kinontrata lang ni Papa ang kaibigan niyang mason para makamura. Tapos helper noon ang anak niya na magaling din na karpintero. Kaming dalawa na ni Papa ang nagsilbing mga laborer. Bago pa mag-December ay natapos na ang pinagawang bahay ni ate. Tapos iyong bakura namin ay napalitan na rin ng pader. Pero bago pa iyon napapader ay nabili muna namin iyong 2 katabing lupa. Bali iyong mismong katabi namin sa kaliwa, tapos iyong sa may bandang likuran. Dahil lilipat daw sa bayan, kaya ibinenta na lang ng mura ng may-ari. Kaya mas naging malawak ang taniman namin ng gulay at nakabakod na din iyon ng pader na simento. Nagsimula na rin akong mag-alaga ng mga hayop gaya ng baboy, manok at mga pato. Kabilin-bilinan kasi ni ate na patigilin na si mama sa paglalabada. Kaya pinag-alaga na lang kami ng mga hayop para may pagkaabalahan pa rin at mapagkakakitaan. Masagana ang aming pamumuhay noon kasi hindi naman madalas gumastos para sa ulam dahil marami kaming gulay at mga alagang hayop. Bumibili lang kami ng isda kapag may naglalako. Idagdag ko lang pala po nakapagpakabit na rin kami ng kuryente kasi nga nadagdagan na ang mga kapitbahay namin. Tapos nag-project ang barangay ng poste na papagapangan ng linya ng kuryente. Kaya hindi na kami kailangan gumastos ng pagpapaposte para lang makabitan ng kuryente. Makalipas ang halos 3 taon siguro ng pananatili nila ate at Kuya Andres sa Maynila, ay muli na silang bumalik ng probinsya namin. Dahil buntis na daw si ate. Mas maaalagaan ang pagbubuntis ni ate kung dito siya sa probinsya namin, habang buntis hanggang sa makapanganak. Siyempre, dahil nandito si mama, tsaka ako na rin, para mag-alaga sa kanya. Siya nga pala, idagdag ko na rin, pinaaral ako ni ate ng kolehiyo. Meron namang public college sa kabilang bayan. Isang sakay lang yun ng jeep mula sa highway doon sa may amin. Pagka-uwi nila ate ay doon sila tumira sa amin. May bahay naman na sarili si Kuya Andres. Pero mas gusto ni ate na doon siya sa bahay namin kasi nga nandoon kami.
kaya wala nang nagawa pa si Kuya Andres. 3 pa rin naman ang kwarto ng bahay, kaya may sarili pa ring kwarto si ate kung saan naroon ang mga dati niyang gamit. Dumating na nga sila ate at Kuya Andres sa bahay. At sa pagkakataong iyon ay 2 buwan ng buntis si ate. Ganun pala ang buntis. Kung ano-anong kakaibang bisyo sa buhay. Nariyan ang magpapabili ng balot ng hating gabi o di kaya magpapakuha ng mangga kahit magmamadaling araw na. May pagkakataon din nagigisingin niya si Kuya Andres para magpakuha ng hilaw na papaya, tapos babalatan at hihiwain ng maninipis at lalagyan ng suka, asin at konting asukal. Grabe talaga ang trip ni ate noon. Parang adik lang kung makapag-trip ng mga pagkain sa alanganing oras. Sinabi naman ni Mama at Papa kay Kuya Andres na kapag ganun ay gisingin ako para may kasama siyang lalabas. Hindi naman kasi pwede na si Papa ang sumama sa kanya sa paglabas dahil wala namang maiiwan na matapang sa bahay. Delikado naman kung ako at si Mama lang at si ate ang maiiwan sa bahay. Kaya ako talaga ang natukahan ng sumama kay Kuya Andres kapag lalabas ito ng bahay ng hating gabi para humanap ng kakaibang request noong adik. Noong buntis pala. Isang gabi at nasa kalaliman ako ng aking pagkakatulog, naramdaman kong may tumatapik sa akin ng mahina. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay nakita kong si Ate Norin iyon. Samahan ko daw si Kuya Andres na bumili ng taho. Huwag daw palalagyan ng latik dahil gusto niya Milo daw ang ilalagay niya doon. Napakamot na lang ako ng ulo. Sabay sabi ko, "Ate, wala pang nagtitinda ng taho ng ganitong oras." Sabi niya naman sa akin na meron na daw sa bayan. Kasi maaga ang mga magtataho nagtitinda sa palengke. Alam ko naman na hindi matatahimik ang kaluluwa ng buhay at buntis kong ate kung hindi mapagbibigyan ang gusto niya. Kaya sinabi ko na lang na sige. Sasamahan ko na si Kuya Andres na pumunta ng bayan para bumili ng taho na walang latik pero palalagyan ng sago pero dapat hindi rin masyadong marami. Kaya bumangon na nga ako at kumuha ng jacket. Pagkalabas ko ng silid ay nakita kong nakaupo si Kuya Andres sa may sala. Pero nakasandal ito sa upuan at nakapikit. Halatang antok na antok pa rin. Kaya nilapitan ko ito at tinapik. "Kuya Andres, tara na. Bago pa uminit ang ulo ng boss natin at awayin pa tayo pareho." Naalimpungatan naman iyon. Saka diretsong bumangon pagkamulat ng mata. May sarili naman siyang tricycle kaya hindi problema ang pagpunta ng bayan. Pagkarating sa may pinagparadahan ng tricycle ay sinabi sa akin ni Kuya Andres, "Bayaw, okay lang ba? Ikaw na muna magmaneho. Sobrang antok ko talaga eh. Tsaka kusang pumipikit ang mga mata ko." Sabi ko naman, "Oo kuya, okay lang. Walang problema." Kaya sa motor na ako umupo at doon naman siya sa sidecar ng tricycle. Dahan-dahan lang ang pagpapatakbo ko noon ng tricycle dahil sa inaantok pa din ako at malubak din naman ang daan. Siguro mga kalagitnaan pa lang iyon ng bahay namin at ng mismong main highway ay tila nararamdaman kong kakaiba ang hampas ng hangin. Hindi iyon katulad ng normal na katamtamang hampas kapag nasa tricycle ka. Kasi lalakas at hihina ang hampas ng hangin na iyon. Tapos kakaiba din ang lamig. May humuhuni pa na pato sa itaas. Naalala ko yung tunog noong may humahabol sa amin ni ate noong panahon ng kasal ni Ate Roda. Ganun na ganun ang tunog. Parang isang malaking pato na galit na humuhuni sa itaas. Kaya bigla akong tinakasan ng aking antok. Napasabi ako kay Kuya Andres, "Kuya, humanda ka, mukhang binabaga tayo."
Paggalingon ko sa kanya ay nakita kong hindi na pala ito natutulog. Noong pagkaalis kasi namin ng bahay ay nakita kong nakapikit iyon habang nakasandal sa loob ng sidecar. Pero sa pagkakataong iyon ay nakasilip na siya sa labas. Sabi ko sa kanya, "Kuya, may dala ka bang itak dyan?" Sabi niya naman, "Oo, nandito sa ilalim ng upuan. Dito ko talaga ito palaging iniiwan." Tapos iniangat niya na iyong kanyang inuupuan at kinuha na nga ang kanyang itak. Patuloy lang ako sa pagmamaneho kahit natatakot. Patuloy din naman ako sa pagpapaikot-ikot ng tingin sa paligid dahil tinitignan ko baka bigla na lang may sumaklot na aswang sa akin. Hanggang sa nakita ko sa may unahan na may itim na imahe na parang taong nakaupo. Iyong posisyon kapag nasa CR na nakapatong ang paa. Ganun ang upo noon. Pero doon iyon sa kanang bahagi ng daan. Sinabi ko kay Kuya Andres, "Kuya, bantayan mong mabuti. Baka aswang na iyang nasa unahan." Hindi na siya sumagot. Pero nakita kong nakalabas na sa lalagyanan ang itak. Tapos nakatutok na iyon papalabas. Sinabi niya sa akin, "Kahit anong mangyari, huwag mong ihihinto ang motor. Pag umatake, bilisan mo ang pagpapatakbo kahit malubak dahil malapit na rin naman tayo sa highway." Kaya ang ginawa ko ay itinuon ko na lang talaga ang tingin ko sa daan at humanap kung saan hindi masyadong malalim ang mga lubak para hindi kami madisgrasya kahit bilisan ko pa ng kaunti ang pagpapatakbo. Noong nasa tapat na noong nakaupong tao ang pintuan ng sidecar ng tricycle, ay nakita kong isa iyong tao at nakatitig ng masama kay Kuya Andres. Hindi iyon gumagalaw at parang nagtititigan lang silang dalawa ni Kuya. Nagulat ako noong pagalit na nagsalita si Kuya Andres. "Dong, huwag ka nang tumingin dito. Sa daan mo itutok ang mga mata mo para hindi tayo parehong madisgrasya." Kaya muli ko nang ibinalik sa harapan ang tingin ko. Hindi naman iyon umatake. Hindi rin sumunod. Nakita kong umupo na ng maayos si Kuya Andres sa loob ng tricycle. Pagkarating namin sa highway ay sinabi niya sa akin na iharurot ko na daw dahil wala din namang mga sasakyan gaano sa daan. Hanggang sa nakarating na nga kami ng palengke sa bayan. Itinabi ko ang tricycle pero hindi kami bumaba. Makikita naman kasi agad sa kinaroroonan namin ang mga naglalako ng mga kakanin at doon rin pumupwesto ang magtataho. Sumandal na rin muna ako sa tricycle. Mga pasado 1:00 pa lang noon ng madaling araw. Dahil nga sa antok na antok kaming pareho, ay pareho din kaming nakatulog. Hanggang sa maramdaman kong dumami na ang ingay sa paligid. Kaya napamulat ako ng mata. Napansin kong malapit na pala lumiwanag at marami nang nagtitinda. 3 na nga ang magtataho na naroon na magkakalayo ang pwesto. Sabi ko kay Kuya, "Kuya Andres, mag-uumaga na. Ayun na yung magtataho." Naalimpungatan naman iyon. Tapos pinaandar ko na ang motor at dinala doon malapit sa nakapwestong magtataho. Bumili kami ng 50 pesos at iniabot ni Kuya Andres iyong maliit na pitsil na dala namin at sinabing huwag nga iyon lalagyan ng latik. Matapos makabili ay umuwi na nga kami. Maliwanag na rin naman ang buong kapaligiran noon at malapit nang sumikat ang araw. Pagkarating namin sa bahay ay naabutan namin si Mama na nagwawalis sa harapan ng bahay. Tapos si Papa naman ay nagpapakain ng kanyang mga alagang panabong na manok. Pagkapasok ko sa bahay ay nakita ko si Ate na natutulog sa may sofa sa sala. Ginising siya ni Kuya Andres at sinabing naroon na ang taho. Sabay iniabot nito ang maliit na pitsil. Pagkahawak noon ni Ate at sinilip ang loob ay nagalit pa ito. Bakit daw mainit at wala pang Milo? Lagyan daw iyon ng Milo at ilagay sa ref dahil gusto niya malamig.
Natawa na lang talaga ako dahil sa nakita kong mukha ni Kuya Andres na napipi ko na rin iyon. Pumasok na nga ako sa aking silid at muling ipinagpatuloy ang naudlot na tulog. Tanghali na nga ako nang magising. Habang nasa hapagkainan at nagtatanghalian ay napag-usapan nga namin iyong nakita namin na bumagat sa amin ni Kuya Andres. Tinanong pa ni Papa kung may nakakita na ba raw sa amin kung naroon na uli sa lugar namin si Alwin. Wala namang nakakaalam, kaya sinabi ni Papa na kailangan magdoble ingat na kami dahil mas magiging interesado na ang aswang kay ate dahil sa buntis na nga ito. Sinabi ni Mama sa akin na pumunta daw ako ng palengke at bumili ng kamangyan at insenso para tuwing hapon ay magpapausok kami sa labas para hindi madaling maamoy ng aswang si ate at maitaboy na rin iyon. Kaya ginawa ko rin naman kinahapunan. Matapos kami maghapunan ay nauna nang pumasok si Kuya Andres sa kanilang kwarto. Matutulog daw ng maaga kasi baka mang-istorbo na naman si ate ng hating gabi. Si Papa naman ay natulog din ng maaga kasi pagod daw sa palayan. Panahon kasi noon ng anihan. Kaya kaming tatlo ni na ate at mama ang naiwan sa sala na nanonood ng TV. Pagsapit ng alas 9 ay naririnig kong nagrereklamo si ate na ang init daw. Kaya sinabi ni Mama sa akin na itutok ko daw kay ate ang electric fan. Pero ilang saglit pa ay pinaalis din iyon ni ate dahil mainit din daw ang binubuga na hangin kaya mas nakakainit lang lalo. Nararamdaman ko din naman iyon pero inisip ko na normal lang hanggang sa narinig namin na kumahol ng kumahol yung aso namin sa labas. Inutusan ako ni Mama na patahimikin ko daw ang aso. Kaya sumilip ako sa bintana at sinaway ang aso namin. Pero lalo pa iyong kumahol ng malakas na para bang may kaaway na tinatahulan. Kaya kinuha ko ang flashlight na malaki. Iyon pong tinatawag na searchlight. Malaki ang bilog na liwanag noon at malayo talaga ang naaabot ng liwanag. Kaya inilawan ko iyong bahagi na kinakahulan ng aming aso. Nang biglang may isang makintab na nilalang akong nailawan na tumalo ng mataas papunta sa bubungan namin. Dinig na dinig ang malakas na tunog ng pagbagsak sa bubungan namin dahil gawa na iyon sa yero. Napabalikwas bigla si ate at halata sa mukha na natakot. Sinabi agad ni Mama na i-double check ko daw ang mga pintuan at bintana kung maayos ba na nakatrangka. Tapos gisingin ko na rin daw si Kuya Andres at si Papa. Kaya ginising ko na nga ang dalawa. Pagkalabas nila ng silid ay parehong nagsikuha ng itak. Nakita kong may isinuksok na baril si Kuya Andres sa kanyang likuran. Sabi ni Papa ay ibigay ko daw kay Kuya Andres ang flashlight dahil lalabas sila. Pagkalabas nila ay agad nilang inilawan ang itaas pero wala daw silang nakikita. Pero kami na nasa loob ay naririnig namin ang tunog ng yero na may naglalakad at parang unti-unti at parang dahan-dahan na kumakalmot. Sinabi naman ni Mama na kunin ko daw ang garapon ng asin tapos sabuyan ko ang bubungan. Kaya dali-dali akong nagtungo sa kusina. Pagkalabas ko ng bahay ay agad akong dumukot ng asin sa dala kong garapon at tuloy-tuloy akong nagsaboy sa itaas. Dinig namin ang angil na nagmumula sa itaas ng bubong na parang nilalang na nagagalit. Pagkalipas pa ng ilang saglit ay nakikita na namin iyong lalaki sa itaas na basa ng langis at nangingintab. Minura iyon ng minura ni Papa at pinapaalis. Sinabi naman ni Kuya Andres sa akin na pumasok daw ako sa loob. Bantayan ko daw si ate at isara ng mabuti ang pinto dahil baka biglang tumalon pababa tapos pumasok sa bahay. Kaya dali-dali na rin akong pumasok. Patuloy sa pagmumura si Papa.
Nakasilip lang ako sa bintana kung saan naroon nakatayo si Papa at Kuya Andres. Hanggang sa nakita kong hinugot na ni Kuya Andres ang baril sa kanyang likuran, tapos itinutok sa itaas at pinaputok na nga ng 3 beses. Sabay sigaw, "Pa! Umilag ka! Tatalon sa atin!" Mabilis na tumakbo pa paatras si Papa at Kuya Andres at bumagsak na nga sa harapan ng bahay ang lalaking may katamtamang laki ng katawan at naliligo ng langis. Tinamaan siguro iyon kaya hindi agad nakatayo. Tapos tinaga ni Papa sa may bandang likuran habang nakadapa ang posisyon noon. Tinutukan iyon ng baril ni Kuya Andres at plano na sanang muli pang barilin. Pero mukhang hindi tinamaan dahil mabilis na tumakbo sa paraang paggapang patungo sa likurang direksyon ng bahay. Hinabol pa nila iyon, pero ayon pa sa kanila ay paglampas sa aming bahay ay isang malaking pusa na ang nakita nilang tumakbo papalayo tapos tumalon sa aming bakuran. Kaya bumalik na sila sa loob ng bahay kasi pinatawag na sila ni Mama dahil namimilipit na sa sakit ng tiyan si ate. Pagkapasok ng bahay ay inutusan ni Papa si Kuya Andres na magpaihaw ng luya tapos ilagay iyon sa tiyan ni ate at talian ng tela. Nakatulog rin naman si ate. Kinabukasan ay pumunta agad sina Mama at ate sa hospital upang ipa-check up ang kalagayan ng baby ni ate. Laking pasasalamat naman namin dahil maayos naman daw ang kalagayan noong sanggol. Hanggang sa sumunod na araw ay tuwing hapon nagpapausok pa rin kami. Hanggang sa matiwasay na nakapanganak na nga si ate. Hindi na rin naman kami dinalaw pa noong nilalang na talagang agresibo kung umatake. Paminsan-minsan ay may naririnig kaming tiktik, pero saglit na lang. Siguro ay napadaan lang daw, sabi pa ni Papa. Hanggang dito na lang po, idol. Sana nagustuhan nyo ang kwento ko. Maraming salamat po at more power sa channel mo. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.